Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello po, no? Ngayon po ay araw ng Huwebes. Thursday, so review and unbox tayo. Quick review and unbox lang to kasi madalian lang to, no? Actually, lalala move to. Okay, tatakbo sa Malolos, Bulacan kasi may ginaganap na birthday party, no, para sa anak-anakan ng ating ka-airsoft from Malolos, Bulacan, no. Sir Gerald Castro. Okay, sandali. Hindi ko lang, ay sorry. Hindi ko lang alam gaano. Okay. Okay. Hindi ko lang alam gaano kung anong ibig sabihin ng anak-anakan. No, hindi ko alam kung ano ba yung anak-anakan para sa mga Tagalog dyan. Masyadong malalim na Tagalog eh. Sorry. Anak-anakan na maituturing ng ating ka-airsoft na si Sir Gerald Castro. Okay, so birthday mamaya alas 3 ng hapon gaganapin. Okay. Okay mga airsoft, introduce ko muna sa inyo. No? Nitong mga nakaraan nakikita nyo meron tayong mga staccato brand. Staccato. Okay. Para lang sa inyong kaalaman okay. Meron kasi tayong mga unit na mostly of the unit naman talaga, we have to accept the fact na mostly ang mga unit is assembled in no. Ganito. Let me rephrase it. Most of the product, most of the item na ginagamit natin ngayong panahon na to are what? Assembled, manufactured, and ano ba to? Assembled, manufactured in different part of the country like India, China, I heard Brazil and Mexico, no? Yan. Yan yung mga number one country na kung saan manufacture like halimbawa the iPhone, dati China ina-assembled, tapos ngayon I heard parang kung di ako nagkakamali India na and Brazil or Mexico, no? So ibig sabihin bakit nangyayari yon? Kasi mga ka-airsoft, yung manpower cost doon sa lugar na yon is mababa, mura lang. Ibig sabihin yung labor fee, yung labor ng mga tao doon, labor cost is mababa. So that is why doon ina-assembled yung unit. Okay? Tulad ditong unit na to, ang unit na to is created by the JAG Precision. Okay. Since created by the JAG Precision, kung i-research ninyo, ang JAG Precision is a US-based company. Okay? Since it is US-based company, ibig sabihin, US technology siya but assembled in China or assembled in India. Okay, no? Bibigyan ko kayo ng isang example na matindi na alam ng karamihan. Okay, bibigyan ko kayo. Kung matatandaan nyo, Tamiya. Okay, ang Tamiya is original Japan product. Okay? Ayan ang Tamiya para lang sa kaalaman ninyo Dali lang mga Ursa kukuha lang ako ng kukuha lang ako ng Tamiya rito. Gusto ko kasing malinawan sa mga, siyempre sa mga ka-airsoft natin, di ba? Okay. Saan na ba? Wala. Sandali lang mga ka-airsoft, pumahanap lang po ako ng unit na Tamiya rito, wag po kayong maiinip, sandali lang po. Tamiya. Wala nang alagay eh.
Anyway, ganito, no, mga karesop, no? Tulad nga na sabi ko, ang Tamiya. Ang Tamiya is a Japanese company. Okay? Pero, hindi ko lang alam kung alam ninyo, ha. Ang Tamiya, ginagawa at binubuo sa Cebu, dito sa Pilipinas. Pero, Japan company yan. Di ba? Ang Tamiya, Tamiya, mga karesop, mga mini 4-wheel drive, Tamiya na remote control, Tamiya, okay? Ginagawa yan, kuha tayo, sige. Ayan, to. For example, ito mga Ursa pa. For example, ito, this is one of my sa collection ko. For example, Tamiya, ayan, Tamiya, okay? Original Tamiya to, normally, Japan-based company to. Okay? Pero ito, ewan ko lang kung maniniwala kayo sa hindi, ginawa to sa Cebu. Okay? Merong planta ng... Dali. Merong planta, okay, ayan, mga karsop, ayan. Merong maliit, ayan. Kung makikita ninyo, ayan, made in the Philippines. Ayan, made in the Philippines, ha? Pero, Japanese to. Ang Tamiya, Japan, ayan, puro nga Hapon, no? Di ba? Puro Hapon, Pero ang nakalagay, ayan, made in the Philippines. Ayan, made in the Philippines. Hindi ko lang alam kung maliwanag, pero made in the Philippines nakalagay. Ibig sabihin, ito kasing unit na to is a US technology kasi nga, Jag Precision. Ang Jag Precision, nakabase yan sa US. Pero, assembled in China. Okay? Yung mga iPhone natin, di ba? Yung mga iPhone natin, mostly US, pero saan binubuo? China. Yung mga Samsung, yung mga LG, Korea, saan binubuo? Sa China. Okay? Ibig sabihin, kaya doon binubuo, it is because mura ang labor cost doon, ang manpower doon. Okay? Siyempre, ganito. Kung isang Amerikano ang magbubuo dito, doon sa bansa nila, babayad sila ng malaki. Kasi iba ang labor cost ng Amerikano, ng mga puti. Ngayon, kaya nagtatayo sila ng planta or ng kumpanya or whatever, warehouse, doon sa lugar na mabababa ang labor cost like India, Brazil, Argentina, Mexico, and China. Doon binubuo. Kaya natatatakan lang ng made in China. Pero, ang importante is the technology that exists on the item. Katulad nito, this is a Japan technology, Tamiya, Hapon to, okay? Pero made in the Philippines. Ginagawa to sa Cebu. O yan. Pero nakita nyo naman, quality ang Tamiya, di ba? Tamiya is one of the biggest and the most trusted company pagdating sa mga toys like 4-wheel drive, like remote control, like RC, like mini 4-wheel drive, the best ang Tamiya. Okay? Ngayon, ito tayo. Itong unit na to, merong different variant ng tinatawag. Kung makikita nyo, ganda, liit lang, di ba? Ayun, no? Sakto, ito. Ito yung 5.1 na size ng staccato. Tignan nyo kung gaano lang siya kaliit. Di ba? Mas maliit siya, di ba? Mas compact siya. Ngayon, itong hawak ko na to, this is the top of the line version. Meron kasing iba't ibang version yan. Merong mga standard, this is the top of the line version. Tignan nyo. Full steel. Ayan, full steel. Yan, yan ha. Full steel na yan. Meron kasing staccato na hindi naman talaga full steel. Ayan, hindi siya dumidikit. Di ba? Baba ko ha, titignan nyo kung mabubuhat ha. Wala. Hindi siya dumidikit. While ito, tignan nyo. Bakit siya dumidikit? Kasi steel yan. Okay?
Magkakaiba yan mga ka-airsoft. Huwag kayong maguguluhan, huwag kayong ano ba to? Wag niyong aakalain na magkaparehas yung bawat mga unit. May pagkakaiba yan. Halimbawa, nakita mo to, Glock. Nakita mo rin to, Glock. May pagkakaiba yan. Mukhang parehas silang Glock, pero may pagkakaiba yan. Okay? Ito nakita mo 2011. Ito, nakita mo 2011. Nakita mo rito 2011. Parehas lang yan, big man. No, hindi parehas yan. Maaring iba ang upgrade sa loob, maaring iba ang upgrade ng mga internals, maaring iba ang lakas. Kaya hindi pwedeng sabihin magkaparehas kung parehas 2011. Ayan, katulad nito, ha? Sasabihin mo bang magkaparehas to kung yung isa hindi man namamagnet, hindi dumidikit. Pero yung isa, dumidikit. Bakit dumidikit? Kasi bakal to. Kasi full steel to. Ito, hindi siya full steel. Okay? Ayan. Diniscuss ko lang to kasi para hindi kayo magugulumihanan, di ba? Kasi merong iba, bakit mas mura yung isa? Bakit mas mahal yan? Ang liit-liit niyan. Mga ka-airsoft, full steel eh. Purong bakal. Mas matibay, mas malakas. Okay. Then, what is good and special about dito? Sa in-order ng ating ka-airsoft na si Mr. Gerald Santos, okay, itong unit na to is capable of the upgrades like scope. Okay, kung mapapansin ninyo, meron na siyang naka-ready, okay, naka-mount dito, no, na pwede mong lagyan ng scope. Pag yung unit mo is tulad nito, yan, pagkakaiba yan ha. Ito kasi makikita nyo, conventional bomber sight. So, kung lalagyan mo ng scope, saan mo ilalagay dyan? Saan mo itotornilyo dyan? Wala. Magkakaroon ng conversion, so magbubutas tayo dito. Pero kung mapapansin mo to, ayan ang pagkakaiba ha, ayan Yan. Pero kung mapapansin mo to, meron na kagad siyang solid steel plate dito na pwede mong lagyan. Ngayon, doon mo itotornilyo. Okay? Ngayon, ang tanong, ito ba pwedeng lagyan ng scope? Hindi po pwede. Matinding trabaho, malaking conversion ang gagawin, samantalang meron namang unit na ready na for the scope. Ayan ha? Yan. Diniscuss ko lang po para po maliwanagan kayo kasi merong mga iba na nakabili yata sa iba na pinipilit akong kontakin para sa conversion ng scope. Malaking trabaho po kasi. Sa totoo lang, biruin mo magpapatorno tayo nito. Magkano yan? Ngayon, itotorno natin yung slide mo para may paglalagyan tong plate na to. Malaking trabaho yon. Magkano pa machine shop nun? Bubutas tayo ngayon, malaking trabaho. Magkano pabutas ng isa? 150 ang butas nito. Kasi this is a precise na butas. Hindi kakayanin ng magbabare-bare na lang tayo sarili natin dyan, ha? Hindi po. No? Precise yung butas na yan. Ibig ko sabihin precise, ultimo hairline na pagkakamali, hindi na papasok agad yung mga tornilyo natin dyan. Ang tornilyong ginagamit natin sa barrel is very fine thread. Okay? Konting madamage lang yung very fine thread na yon, mahirapan ka na ipasok. Okay? Ayan, kaya tulad dito, this is the top of the line version of the staccato. Makikita nyo, naka-muzzle siya. Then, makikita nyo, maiksi lang siya. This is a 4.3 edition of the staccato. Ayan, makikita nyo yung brand. Ayan, staccato, no? Full steel version of the staccato. Napakalupit, napakaganda. Kasi, naka-fixed outer barrel. Ang upgrade, fixed outer barrel, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, half a rubber. Okay. Then, syempre, binig bore nozzle natin. Ang upgrade nito, napakadami, kumbaga kahit ganito kalito, busog-lusog. Plus, ito pa, nagpadagdag yung ating ka-airsoft ng holster. Ganda ng holster, oh. Sorry. Hindi ko pa na-adjust, sorry, no. Itong holster na to, mga ka-airsoft, is paano ba sabihin to? Meron kasing holster na pang 2011 lang. Merong holster na pang universal, no?
ito, ginagawa natin. Ito, pang 2011 talaga, pero mayroon tayong ginagawa rito para mag-fit din siya doon sa iba. Okay? So, holster, okay, by the side tack, holster and mag pouch, okay, yan, kasama to sa package na binili ng ating ka-airsoft Gerald Castro. Okay? So, ito na po yung unit mo, the pair of the holster and the mag pouch, original yan, plus the unit. Okay? Start na natin. Number 1, syempre, ang gagawin natin. Press the valve, then spray. Okay. Then, dito rin sa ilalim, spray. Kuha tayo ng gas. Ganun din ha. 12 kg lang ang gagamitin. Huwag na natin gamitin ng 14 kg kasi in-upgrade ko na nga eh. Nilakasan ko na eh. Tapos maghahangad ka pa ng mas malakas. Huwag na. No? Kaya ako nilakasan na, kaya ako in-upgrade na inilakasan ko na para huwag ka nang gagamit ng number 14. Para 12 na lang gagamitin mo. Ngayon, kung hindi ka pa rin makukontento, nilakasan ko na nga yung unit, gagamit ka pa ng number 14 para mas lumakas, hindi na healthy yun para dun sa unit. Sinisira mo na lang yung unit. Okay? Upside down then, press down. 1, 2 seconds lang, nakikita nyo naman, di ba? Kaya on the long run, talagang makakatipid ka sa unit mo. Okay? Hataan natin ito pababa, then place your other thumb here. Dito po ilalagay yung bala, pump lang po tayo. Okay? Yan, ganyan. Proper orientation ng bala, bossing. Left, right, left, right, left, right. Papiring tayo. Okay? Tingnan nyo kung gaano kaganda to. Ayos ko lang yung target natin, mga airsoft. Okay, oh by the way, happy birthday nga pala dun sa celebrant natin na magbe-birthday mamayang alas 3 ng hapon ng birthday party. Ini-invite ako, kaya lang, gustong-gusto kong pumunta, kaya lang, hindi po kakayanin na schedule eh. Pasensya na po, no? Hindi naman po sa tumatanggi ako, kaya lang po, yung schedule po kasi talaga, no? Marami po tayong inaasikaso na mapapabayaan po kung sakaling aalis ako eh. Okay? Pasok sa unit. Kasa, ready to fire. Firing! Lakas! Uy! Sorry. Naubusan tayo ng hangin. Yan ang sinasabi ko, no? Pag yung unit malamig, kasi yung nasabi ko nga sa inyo, malamig ngayon ang panahon, ayaw ng airsoft yung malamig. Totoo yan, mga airsoft, no? Hindi ko kayo binobola. Yung airsoft natin, iwasan ninyong laruin sa malamig kasi dahil sa lamig ng panahon, nagiging weak siya. Nagiging mahina siya. Okay? Dali, pakita ko lang sa inyo to, ha? Ito. Tingnan nyo, ha? Bakit sinasabi kong malamig dito sa pwesto ko, ha? Ito, Ayun, ito ang salarin. Yung aircon, nakatutok sa akin dito. Kaya, ayan, yung magazine natin, sobrang lamig, ang lamig-lamig, no? So, pag malamig ang magazine, mahina yung airsoft natin, malakas siya sa gas. Okay? Ngayon, sige, ulitin natin, pasok natin. Kasa, tignan natin kung mag-open slide. Firing! Firing! Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next, to do, release the magazine, release the slides, then rest the hammer by pressing the trigger. Again, this is the 4.3 version of the staccato. Ito pong hawak ko, all steel. Okay? Meron po tayong hindi all steel na version, which is the standard version of the staccato. Ayan ha. Ulitin natin. All steel tong hawak natin. Dumidikit, kumakapit, dahil bakal. Pag hindi bakal, hindi didikit, hindi kakapit. Ulitin natin para makita ng mga airsoft natin. Hindi umaangat, okay? Ito umaangat. Kasi bakal, this is a steel version of the staccato. Napakaganda, napakalakas, napakaangas. Bagay na bagay doon sa pagbibigyan ng birthday celebrant. Makikita nyo, yan siya, di ba? Mas maliit siya, pambabae, saktong-sakto, okay? Pero, you have to accept the fact na mas maliit, mas aggressive, mas mahirap kontrolin. Okay? Mas malaki, mas malakas, mas madaling kontrolin ang isang unit. Okay? Sir Gerald Castro, ito na po yung unit mo.
Nandiyan na po yung Lalamove rider. Ilalalamove na po ito. Ito po yung unit mo. This is a full steel 2011 Staccato 4.3. Okay? Then, okay. Guys, thank you po and have a blessed day sa mga nag-share ng ating live video. Maraming salamat po. Utang ng loob ko po sa inyo yan. Sa mga hindi pa nag-share, tulungan niyo po ako. Let's make our community community na matalino at maraming kaalaman pagdating sa airsoft. Tulungan niyo po ako, share niyo po yung live video natin para dumami tayo sa community na nakakaalam kung paano ang tama na paggamit ng ating airsoft. Okay? Maraming salamat po and have a blessed day. Mamaya po, magkita-kita tayo. Review and unbox po tayo ng mga unit natin. Thank you!